Mga kapatid ko Jesucristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Bilang isang paring reliyoso, membro ng isang kongregasyon, bating kong hindi ganon kadali maging pari, lalong-lalo na bilang isang reliyoso. Ito'y dahilan sa kinakailangan intindihin at isa sa puso ang bawat turo at aral na ibinahagi upang ito'y maging isang kaalaman at karunungan na kung saan kailangang mabigyan ng buhay sa pamagitan ng araw-araw na pamumuhay kasama ng membro ng isang komunidad, kasama ng mga mas may mataas pang responsibilidad kaysa isang simpleng membro lamang. At ito'y lalo pang naging mahirap dahilan sa kinakailangang tanggapin ang bawat ugali, personalidad at karakter ng bawat membro ng komunidad. Kung hindi sa pag-ibig sa Diyos, ang pundasyon ng pagpapari, lalong-lalo na bilang isang reliyoso, maging marupok at mahina ang bawat buhay sa araw-araw ng isang membro dahilan sa ito ay sinusubok araw-araw upang mapagtantot, malalaman kung gaano linis, kabanal ang intensyon at motibasyon ng isang membro ng isang komunidad. Kaya mga kapatid, kinakailangan ang pagmamahal sa Diyos ang maging pundasyon ng bawat intensyon at motibasyon ng isang membro. Kaya mula pa sa formasyon ng isang magpapari o maging isang reliyoso, ginagabayan na ito na maging totoo sa kanyang sarili. Na malalaman kung ano ang mga kahinaan at kahirapan sa kanyang mga saloobin at mga pag-iisip upang malaman kung paano matutulungan ng isang membro ng isang komunidad na maging isang membro ng isang komunidad habang ito ay isa pang seminarista o isang aspirante para maging isang reliyoso. Sinusubukan ng bawat araw, lalong-lalo na ang pagninilay para magdesisyon na iiwanan ng lahat para maisakatuparan ang napiling bukasyon, ang pagtanggap at pagsunod sa tawag ng Panginoon. At siguro naman gayon din sa mga nag-aasawa. Daraan pa kayo sa pagkakaintindihan, pagkagusto, hanggang sa maramdaman na umiibig, hanggang sa mapagnilayan at mapagbulay-bulayan sa buhay na totoong minamahal mo ang isang tao at handa mong iwanan ang lahat upang maging kaisa ang iyong minamahal, ang iyong iniibig. Kaya nga po, pati sa pag-aasawa,
kinakailangan ang pundasyon na mula sa pag-ibig ng Diyos. Upang kahit ano pang kahirapan at pagsubok sa buhay mag-asawa, ito ay kanilang mahaharap. Hindi sa pamagitan lamang ng sariling kaalaman, karunungan, abilidad, kundi lalong-lalo na sa Espiritu ng Diyos na siyang nagbigay buklod sa dalawang taong nagmamahalan. Kaya mga kapatid, ang bawat bokasyon ay may sariling sakripisyo, may sariling pag-aalay ng kanyang sarili upang may sa katuparan ang tawag na kung saan ito'y para maihayag ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Kaya sinasabi sa atin ni San Pablo na tignan kung gaano kayo umibig at nagmamahal sa iyong kapwa-tao. Hindi mo mapaglingkuran, hindi mo mabigyan ng 100% paglilingkod at serbisyo ang simbahan na kung saan ito'y itinalaga ng Diyos sa atin upang maging isang komunidad ng pagmamahal, ng pag-ibig. Ang sinasabi kong simbahan ay unang-una ang pamilya bilang isang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak o di kaya isang komunidad ng mga reliyoso, mga pari at mga seminaristang tumugon sa tawag sa bokasyon ng paglilingkod sa simbahan. Sana mga kapatid, mapagbulay-bulayan natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa isa't isa sa atin upang maging marunong tayo at magkaroon ng lakas loob na harapin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, hindi sa pamagitan ng sariling kakayahan, kundi sa pamagitan na rin ng Espiritong Banal na nahan sa atin. Amen.